po, eto po nakita niyo po, nadala ko yung family ko ngayon. Ito po yung pinakamalaking miracle na pinaranas po sa kami ng Panginoon. Amen. Hopefully, okay na kasi ito po kasi yung dati na naranasan niyo po na struggle ako magsimba. Dahil yung isa po sa yung dati ko na, nahirapan po ako magsimba kasi po, against po siya. Pero niluhod ko po sa Panginoon, Lord, hanggang kailan? Tapos, eto po nakita ko na. Answered prayer po to eh. Answered prayer po to. Naalala niyo po yung last yung testimony na nasa loob po sila ng kulungan. Tapos, that time sakto, magmi-mission po nun. Struggle din po ako umuwi ng Pilipinas noon kasi yung sitwasyon ko sabi no. Pero ang Panginoon sabi go. Sabi ko, Lord, paano ko mag-go ganito yung sitwasyon? Pinakita sa akin yung kapangyarihan niya. Habang ginagawa ko yung kalooban niya, inaayos niya yung pamilya ko. Sabi ko, Lord, bahala ka na. Hindi ko alam yung ipapagawa mo, pero sige, magtitiwala ako. But parang nga po lately, yung yung pinapaisip ng Lord, yung kay Pedro, lumakad sa tubig. Pinaranas po ng Panginoon yun. Nalulunod na ako, inila niya ako pataas. Tapos po, sabi ko, Panginoon, nakita ng Lord yung takot ko eh. So, ginamit niya si Pastora Kim, sabi niya, kung ano ipagbawal natin sa lupa at i-ano nga natin sa langit, binigyan tayo ng susi ng Panginoon, sabi. I-declare ko daw na lagi, makakalabas si Mama, hindi siya mapapauwi ng Pinas, dito siya magpapatotoo, dito nagpakilala ang Panginoon sa kanya. At sabi ko, nung September 17, sa ibang po nila, kumbaga, Putsuni, imposible pong mangyari. Pero ang Lord po, nagkaisa po tayo ng prayer. Pumilos po ang Lord. Nung sa Saiban po, nagkaisa sila ng statement na dapat ang penalty is malaki po, di ba? Matanggalan, mapauwi, magbabayad. Lahat ng iyon nawala. Nilinis ng Panginoon, pinalabas sila that time nung Saiban. Chodo, pinalabas po sila. So, yapa, Jesus ka manoobo kikaradeshta. Kaya sabi ko, Lord, walang imposible sa'yo. Pag pinampalatayaan pala talaga namin sinabi mo, kumikilos ka. Yan po pinakita niyo po talaga. Hallelujah, Jesus. Good morning po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa pag-welcome sa amin dito. Unang-unang sa lahat po, nagpapasalamat ako sa lahat ng nagtulog na mag-pray para sa amin. Hindi ko po makakalimutan nangyari sa amin na to. Nung makulong ako, dumaan ang summer, hindi namin nakasama yung mga anak ko. Nag-birthday yung bunso ko, natin po kami. Ang nanay ko po, palagi kong kasama, hindi ko nakasama ang mga lahat. Ang apo ko, biyanan ko. Kaya po, maraming salamat sa lahat. God is good talaga kasi po nung nasa loob ako, hindi ko kaya. Ang hirap kayanin, kahit may pagkain, ang hirap kumain. Gusto ko lumampas agad, kaya lang wala magagawa. Tapos narinig ko, mawawalan na ako ng pista. Makukulong, pwede makulong. Lahat yun, kinakausap ko, Panginoon, bakit nangyari sa amin to? Hindi ko na-expect na mahuhuli kami. Ang alam namin, yung pamangkin ko lang ang nahuli, hindi namin alam na pati kami mag-asawa, mahuhuli kami. Kaya nung hinuli kami, hindi ko na alam ang gagawin ko sa loob. Hindi ko na makausap, wala na akong makausap kahit sino sa mga kamag-anak ko, mga kaibigan, kundi ang abogado ko lang. Ang tsuyako ko, ang interpreter ko na nandyan, nabubuti na lang. Laging gumagawa, nagsasabi sa akin na magdasal ka. Hindi ka na. Tulong sa Panginoon. Maraming salamat po dahil isa siya sa kasamahan ninyo sa pananampalataya. Kaya po medyo lumakas ang loob ko noon. Then, yung time na nagdala sa akin ng Bible si Melody, yun po yung nagbabasa ako dati kaya lang hindi ko siya naintindihan. Ngayon ko lang po na nung time na hindi ako nakakatulog, kulang ko sa panatagan, nabasa ko po sa
na kailangan kong makakatulog ako sa pamagitan ng pagtawag sa Panginoon. Gigising ako sa umaga, may bibigyan ako ng panibagong buhay araw-araw. Kaya po nagpapasalamat po talaga ako. Hindi ko alam na marami pong tao nagdadasal para sa amin. Hanggang sa nalipat ako ng kulungan. Nalipat ako yung unang kulungan ko po. 5 pa kami magkakasama sa isang kwarto. Okay pa po doon ng konti. Pero yung pangalawa pong pinaglipatan sa amin, nag-iisa siya. Wala akong makausap. Yun na parang hindi ko kakayanin nung pagpasok ko. Alam mo yan, sister, di ba? Napakahirap mag-isa doon. Talagang yun, isang linggo na yun, hindi talaga ako nakakain. Doon ko na-realize talaga, nung hanggang sabi ko sa Lord, kahit ano gagawin ko, gusto ko lang makita, makalabas, makita mga pamilya ko, makasama sila, di baling ibang penalty, basta hindi ako mawawala sa piling nila. Kaya nung saiban na talagang hindi ako makapaniwala, ginawa ng Diyos talaga, nagpatagpo talaga siya. Maraming salamat po. Praise God. God is good. Buhay po talaga si Jesus. Maraming salamat.